Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, pinapatnubayan mo ang taong matuwid at pinapatag mo ang kanyang landas. Panginoon, sinusunod ka namin at inaasahan, ikaw lamang ang lahat sa aming buhay. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa. Kapag ang batas mo'y umiral sa daigdig, ang lahat ng tao'y mamumuhay ng matuwid. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan at anumang magawa nami dahil sa iyong pagpapala. Hinahanap ka nila sa gitna ng hirap. Nang parusahan mo'y ikaw ang tinatawag. Ang katulad namin sa iyong harapan ay babaeng manganganak, napapasigaw sa tindi ng hirap. Nagdanas kami ng matinding hirap, ngunit walang naidulot na kabutihan. Walang tagumpay na naidulot sa bayan, wala kaming nagawa anuman. Ngunit ang mga anak mong namatay ay muling mabubuhay. Mga bangkay ay gigising at aawit sa galak. Kung ang paanong ang hamog ay nagpapasariwa sa lupa, gayon ang Espiritu ng Diyos nagbibigay buhay sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May tinatawag na the primacy of grace. Nauuna at mas mahalaga ang biyaya, ang grasya ng Diyos. Ito'y pinapahayag ng pagbasa natin ngayon galing kay Propeta Isaias. Ito ang ating dasal. Panginoon, sinusunod ka namin at inaasahan, ikaw lamang ang lahat sa aming buhay. Ang Diyos lamang ang lahat kasi siya lang ang nagbibigay ng lakas sa atin at siya rin ang nagbibigay ng kabuluhan sa ating buhay. Siya ang nagbibigay sa atin ng kasaganaan. Sabi pa ng propeta, anumang magawa namin ay dahil sa iyong pagpapala. Wala tayong magagawa kung hindi tayo pagpalain ng Diyos. May kasabihan din sa Ingles, man proposes, but God disposes. Sa araw-araw, pinauubayan natin sa kamay ng Diyos ang ating mga gawain. Magagawa natin ang anumang balak natin kung ito ay pagbibigyan ng Diyos. Sinabi ng propeta, ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan at anumang magawa namin dahil sa iyong pagpapala. Salamat o Diyos sa mga biyaya. Pero kahit na sa pagkabigo, nandyan ka pa rin. Kaya kahit na sa gitna ng kahirapan, hanapin natin ang Diyos. Kung anong pinaaabot niya sa dinadanas natin, bibigyan din tayo niya ng lakas na makayanan ang mga pagsubok na ito. May mga pagkakataon na ang kahirapan natin ay tulad ng matinding kahirapan na dinadanas ng isang babaeng manganganak. Napakasakit, pero ito ay nagbibigay ng bagong buhay. Kahit na nga sa kalagayang walang pag-asa, tulad ng isang bangkay, nakakakilos pa rin ang grasya ng Diyos. Ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay kahit na sa mga patay. Nagkaroon na pangitaan si Propeta Ezekiel. Nakita niya ang kanyang sarili sa isang lambak na puno ng mga buto ng mga patay. Inutusan siya ng Diyos na tawagin ang Espiritu ng Diyos sa mga butong ito. Nagsalita nga ang propeta sa mga buto at ang mga iyon ay nagsama-sama at naging kalansay. Nagsalita siya sa mga kalansay at nagkaroon ng laman para mga zombies. Nanawagan uli siya at ang Espiritu at naging buhay ang mga zombies. Naging buhay silang mga tao. Ang Diyos na nga ang nakabibigay ng buhay sa mga patay. Nakabibigay siya ng sigla sa atin na lupaypay at wala ng pag-asa.
Hindi ba naranasan natin ito na may mga pagkakataon na wala tayong pag-asa at walang sigla? Nagdasal tayo ng taimtim, nagbasa tayo ng Biblia, nabigyan tayo ng payo ng ating spiritual director, at nabuhayan uli tayo. Lumakas uli ang loob natin. Ito ay grasya na ng Diyos. Kumikilos ang grasya ng Diyos. Kaya sa anumang gawain, ipaubaya natin ang lahat sa Diyos. Let us do our best. Let us put our full trust in God. Pagsikapan at pagtitiwala. Pagsisikap at pagtitiwala. Yan ang dalawang paa natin sa ating paglalakad sa buhay na ito. Pagsisikap, gawin natin ang makakayanan natin. Pagtitiwala, manalangin tayo sa pagkilos ng Diyos. Sinulat ni Propeta Isaías kung paanong ang hamog ay nagpapasariwa sa lupa, gayon ang Espiritu ng Diyos nagbibigay buhay sa mga patay. Ikaw, Panginoong Diyos, ang pinanggalingan ng lahat ng kabutihan. Salamat po sa iyong mga pagpapala. At sa panahon ng kahirapan, titingalin ako sa iyo na umaasa sa iyong tulong at gabay.